Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Yayaman pong sa mga nagdaang araw, ang ebanghelyo natin ay halos pare-pareho tungkol sa tinapay ng buhay, tungkol sa pagtuturo ni Jesus na kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Hayaan ninyong sa gabing ito ang ating pagninilay ay ituon ko sa unang pagbasa. Narinig naman ninyo siguro ang unang pagbasa at alam naman ninyo ang kwento kung saan si Saul na kalaunan ay tatawaging Paul o Pablo ay nagpunta sa Damasco para usigin ang mga alagad ni Jesus. Pero habang siya naglalakbay, gaya ng narinig natin, ay merong isang liwanag na halos bumulag sa kanya at merong tinig na nagsasalita sa kanya. So, may 3 points lamang po ako na pwede nating pagnilayan. Ang una itong unang pagbasa, itong kwento sa unang pagbasa ay naganap nung si Jesus ay nakaakyat na ng langit. Sa makatwid, physically, sa kanyang katawan, wala na si Jesus sa lupa. Pero ipinakikita sa atin ng unang pagbasa na kahit na si Jesus ay nasa langit na, ang kanyang mga alagad ay hindi niya pinabayaan. Ang kanyang mga tagasunod ay patuloy pa rin niyang sinasamahan. Kaya nga, nung inuusig ni Saulo ang kanyang mga alagad, siya mismo ay kumilos. Sinabihan niya si Saulo, 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 bakit mo ako inuusig? Ibig sabihin, gustong ipakita ni Jesus na ang kanyang mga alagad ay kanyang ipagtatanggol. Hindi niya iniwan ang kanyang mga alagad na nag-iisa. Alam niyo, kung ikukonekta ko ito sa ating patrona, ang mahal na Birhen ng Fatima, bakit nagpapakita ang mahal na Birhen?
Nasa langit na siya. Nakoronahan na siya bilang reyna ng langit at lupa. Bakit sa kasaysayan ng tao, sa kasaysayan ng mundo, sa kasaysayan ng simbahan, patuloy pa rin ang mahal na Birhen na nagpapakita? Nagpakita siya sa Lourdes, nagpakita siya sa Fatima, nagpakita siya sa nawala ako, no? Lasalet, no? Lasalet. Nagpakita siya sa Guadalupe. Maraming mga pagkakataon na ang mahal na Birhen ay nagpapakita. Bakit ginagawa ito ng mahal na Birhen? Bakit hindi na lang siya nasa langit at pabayaan na lamang tayo dito sa lupa? Kaya nagpapakita ang mahal na Birhen. Kaya nagpakita ang mahal na Birhen sa Fatima. Unang-una, para ipadama sa atin na bilang kanyang mga anak, meron pa rin tayong nanay na kumakalinga sa atin. Yung mga nanay na naririto, kung ang anak ninyo ay nagdo-dorm, nag-aaral, o nagtatrabaho sa isang malayo dito sa Binakayan, hindi ba't paminsan-minsan ay pupunta kayo at dadalawin ang inyong mga anak? Bakit? Para maramdaman ng mga anak ninyo na hindi nyo sila nakakalimutan. Para maramdaman ng mga anak ninyo na hindi ninyo pinababayaan ang inyong mga anak. Yun ay pagpaparamdam ng isang nagmamahal na ina. Pero hindi lang yan. Pag dinadalaw ninyo ang inyong mga anak, kinukumusta ninyo? Tinatanong ninyo, ikaw ba kumakain? Baka napapabayaan mo ang kalusugan mo. Baka aral ka ng aral, trabaho ka ng trabaho, hindi mo na nagagawang kumain. Napapansin ko, nangangayayat ka na. Hindi ba ganyan? Ganyan ang nanay. Titignan ng anak, sasabihin, bakit namumutla ka? Kulang ka na siguro sa sustansya. Kumain ka ng marami. At kung kinakailangan, ang nanay, pinapayuhan ang anak. Ginagabayan ng anak. Pinagsasabihan ang anak. Ang lahat ng ito ay tanda ng pagmamahal ng isang nanay sa kanyang anak. Yan ang dahilan, mga ginigili kong kapatid, kung bakit ang mahal na Birhen, kahit ngayon, ay nagpapakita sa kanyang mga anak, sa tao, sa simbahan, upang sabihin sa atin, narito lang ako. Manawagan kayo sa akin, hindi ko kayo pababayaan. So, yung pagpapakita ni Jesus, yung sa isang liwanag na bumulag kay Saulo, ay nagpapaalaala din sa kanyang mga alagad, nandito lang ako. Alam ko kung anong nangyayari sa inyo. Hindi ko kayo nakakalimutan. Mga minamahal kong kapatid, yan ang unang lesson sa atin ng unang pagbasa. Ang ipaalaala sa atin, si Kristo, bagamat nasa langit, ay nandito din sa lupa, kasama natin, lalo na sa mga panahon ng mga pagsubok. Kaya naniniwala ako, yung pagpili ng mga kardinal sa bagong papa ay hindi lamang desisyon ng mga kardinal. Sila'y nagdasal, sila'y nag-aral, sila'y nag-sharing para alamin sino ba ang pinili ng Diyos na mamuno sa simbahan. So sa mga katwid, ang pagpili ng bagong papa ay tanda din ng pagkilos ng Diyos sapagkat gusto niyang ang kanyang simbahan ay hindi maligaw sa mga aral na matututunan. Anong sabi ng Panginoon bago siya umakyat sa langit? I will be with you until the end of time.
kasama ninyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. At walang kapangyarihan ng kasamaan na magtatagumpay. Alam nyo, kung pinanood ninyo yung balita, sino ba mga gising pa rito ng alauna ng madaling araw? No, hinihintay yung paglabas ng bagong papa. Isa sa kanyang mga sinabi, evil shall not prevail. Sabi niya, hindi magtatagumpay ang kasamaan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. So yun ang una. Ang ikalawa na itinuturo sa atin ng unang pagbasa ay ito. Sabi ni Jesus kay Saulo, 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 bakit mo ako inuusig? Tinanong siya ni Saulo kasi hindi niya nakikita, sino po kayo? At ang sabi nung tinig, ako ay si Jesus. Ako si Kristo. Siguro pwedeng sabihin ni Saulo, hindi naman po kayo inuusig ko eh. Ang mga alagad ninyo ang inuusig ko. Pero ang sabi ni Jesus, ako ang iyong inuusig. Ibig sabihin, ang anumang ginagawa natin sa ating kapwa, mabuti o masama, ay ginagawa din natin kay Kristo. Hindi ba sabi ni Jesus nung siya nagtuturo pa, nung siya nangangaral pa, whatever you do to the least of my brothers, you do unto me. Sa paghuhukom, babalik si Jesus at huhusgahan niya ang mga tao. Sasabihin niya, ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y hubad at binigyan ninyo ako ng damit. Ako'y may sakit at nasa bilangguan. Ako'y inyong dinalaw. At tatanong ng mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain, nauhaw at inyong aming pinainom, walang damit at binigyan ng kasuotan? Kailan po? Anong sabi ng Panginoon? Anuman ang gawin ninyo sa mga maliliit kong kapatid na ito, ginagawa ninyo sa akin. Malinaw ang pangalawang aral ng unang pagbasa. Pag chinichismis mo ang kapitbahay mo, tandaan mo, ginagawa mo rin yan kay Kristo. Pag ninanakawan mo ng material na bagay o ng karangalan, ng dignidad ang kapwa mo, ginagawa mo rin yan kay Kristo. Kapag pinapatay mo ang kapatid mo, ang kapwa mo, parang si Kristo na rin ang pinatay mo. At kung tumutulong ka sa kapwa mo, kahit wala siyang maibabalik sa iyo, ginagawa mo ito kay Kristo. Malinaw yon. Sabi ni Jesus kay Saulo, bakit mo ako inuusig? Ang ikatlong aral sa atin ng unang pagbasa ito, meron pang isang karakter sa unang pagbasa. Una ay si Jesus, ang tinig. Ang ikalawa ay si Saulo. At ang ikatlo ay si Ananias. Sabi ni Jesus kay Ananias, pumunta ka sa daang matuwid. Doon sa bahay ay may makikita kang ang pangalan ay Saulo. Tulungan mo siya. Gabayan mo siya. Pagalingin mo siya. Anong sabi ni Ananias? Panginoon, ang nabalitaan ko po yang taong yan inuusig ang mga alagad. Kaya medyo atubili si Ananias. Bakit? Bakit ko siya pupuntahan? Bakit ko siya tutulungan? Ginagawan kami ng masama niyan. Inuusig kami niyan. Yan nga ang dahilan kung bakit siya papunta ng Damasco upang dakpin ang mga Kristiyano doon. Bakit?
Bakit kami gagawa ng mabuti sa Kanya? Dito, ipinaalaala ni Jesus kay Ananias at sa atin yung Kanyang sinabi nung siya'y nangangaral pa, mahalin mo ang iyong kaaway at gawan mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. Alam nyo, madaling magmahal Kung yung mamahalin mo, mahal ka din. Madaling magmahal kung yung mamahalin mo ay lovable, kamahal-mahal. Madaling gumawa ng mabuti kung ang taong gagawan mo ng mabuti ay gumagawa din ng mabuti sa iyo. Madali. Pero hindi sa atin sinasabi ng Panginoon, mahalin mo lang yung nagmamahal sa iyo. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, mahalin mo pati yung hindi nagmamahal sa iyo. Gawan mo man ng mabuti, maging yung hindi gumagawa ng mabuti sa iyo. Yun ang sabi niya kay Ananias, pumunta ka, gabayan mo si Saulo, alalayan mo siya, gawan mo siya ng mabuti. Kahit na naging masama siya sa iyo. Siguro, mga minamahal kong kapatid, yan ang biyayang hilingin natin sa mahal na Birhen ng Fatima. Na sana ang pagdidebosyon natin sa Kanya ay maghatid sa atin na gumawa ng mabuti sa lahat ng ating mga kapatid. Sino pa man sila. You know, sabi ni Pope Leo XIV, nung kanyang siya'y magsalita sa harap ng mga tao, siya raw ay magtatayo ng mga tulay, to build bridges. Ibig sabihin, ang kanyang dala ay pagkakaisa, hindi pagkakawatak-watak. To build bridges. Yun din ang sabi ang pinagagawa ni Jesus kay Ananias at sa atin. Build bridges, not walls. Mahal na Birhen ng Fatima, ipanalangin mo kami. Amen. Salamat din po sa pag-anyaya upang maging bahagi ng inyong paghahanda sa kapistahan ng Birhen ng Fatima. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang. Humayo kayo sa kapayapaan. Salamat sa Diyos.